Bistado ang umano'y scam hub ng sagapin ng NBI ang isang Chinese na pinipigilan umano ng employer na umalis. Nakatutok si Chino Gaston. Pinasok ng NBI ang gusaling ito sa Parañaque nitong Martes para sagipin ang isang Chinese na pinipigilan umano ng mga employer umalis. Pero hindi lang tagumpay na rescue at pag-aresto sa employer dahil sa illegal detention complaint ang resulta ng raid. Nadiskubre rin ang scam operation ng 19 na Chinese na kasamahan ng inaresto sa kanilang mga computer sa parehong building. Ang mga ito, mga dating empleyado ng isang dating lehitimong Pogo bago naging epektibo ang Pogo ban. Still working despite the fact na alam naman natin na pinatitigil na matagal itong Pogo. Sasampahan sila ng paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act. Dahil tila nasasangkot sa illegal detention, pinag-aaralan na rin ng NBI kung may kaugnayan ng grupo sa nasa likod ng pagdukot sa isang estudyanteng Chinese national sa Taguig. Posibleng may kinalaman yung sino man ang nasa likuran nito dun sa mga kidnapping sa Taguig kasi Pogo-related din daw yun or tinitingnan pa? That is a logical assumption. That is a logical assumption. We're looking into that. Sa taya ng NBI at Bureau of Immigration, may nalalabing 11,000 pang Chinese national sa bansa na dating empleyado ng Pogo operations. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Hindi raw dahilan para ikabahala ang insidente ng pagdukot sa isang estudyanteng Chinese ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Pero ayon sa iba pang grupo ng mga negosyante, mas mahirap maghikayat ng mga mamumuhunan kung may lamat ang peace and order ng bansa. Nakatutok si Maki Pulido. Noong dekada 90, maraming Filipino-Chinese ang tinarget ng mga kidnap for ransom group. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga negosyante bago natigil ng otoridad. Nito lang February 20, kinidnap ang isang Chinese student, pinutol ang kanyang daliri bago palayain at patayin ang kanyang driver. Sabi ng DILG, may kinalaman sa Pogo ang kumidnap sa Chinese student. Kung ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry ang tatanungin, hindi raw ito dahilan para mabahala. Isolated case daw ito at walang epekto sa kumpiyansa ng mga namumuhunan. It's just isolated naman, hindi naman all over in the Philippines. So, para sa akin, okay lang yan. Every isolated dahil ito mga Pogo, mga remnants, mga loko-loko. Para naman sa Philippine Exporters Confederation at Philippine Chamber of Commerce and Industry, mas mahirap maghikayat ng mga mamumuhunan kung may lamat ang peace and order ng bansa. Nag-uusap-usap kami dun sa mga business associates, no? And it looks like they're really concerned. How can we even encourage investors to go to our country if we cannot even guarantee them of their safety? Pero higit daw sa problema sa peace and order, mas malaki ang epekto sa negosyo ng red tape, presyo ng kuryente, presyo ng langis at iba pang hamon sa pagnenegosyo. Napakamahal po yung kuryente na binabayaran natin sa Pilipinas. Dapat mabawasan yan. Kasi yung mga investors, mga malalaking negosyo that will come in, they require a lot of electricity. Isang concern nila sinasabi, number one, ulit-ulit, yung erratic policies na papalit-palit in terms of yung mga investment policy, even labor laws. Hindi lang foreign investors ang may problema dyan, kundi mga small and medium enterprises sa bansa. Sa negosyo ni Josephine C., sakit sa ulo sa pagpapalago ng negosyo ang pagkuha ng mga permit hanggang local supply ng mani na kanilang ibinebenta. Imagine, we are selling peanut, diba? Imagine, here sa Pilipinas, hirap na hirap tayo sa pag-harvest ng peanuts, and yung pagbuka pa lang ng peanut, yung pagbalat pa lang ng peanut, we don't have that enough technology. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatuto, 24 oras. Nagbabala ang ilang eksperto sa posibleng epekto ng pag-delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa posibleng kaso sa Senado, pinangangambahan din ang paghihimasok ng ibang bansa. Naunang iginiit ng Senado na hindi sila pwedeng maglitis ng nakareses. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa mungkahing timetable ni Senate President Chis Escudero, sa Hulyo pa sisimula ng impeachment trial
ni Vice President Sara Duterte. We are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. Pero babala ngayon ng ilang eksperto sa konstitusyon, posibleng maharap sa mga kaso ang Senado kung hindi agad simulan ng impeachment trial. Nakasaad kasi sa konstitusyon na ang impeachment trial shall forthwith proceed o agad-agad mangyari pagkatanggap ng Senado sa articles of impeachment. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow constitutional mandate. They're accountable. So someone can file a case against the senator judges? I think so. Simulan nila. Kahit hindi matapos, at least mas sigurado na yung susunod na mga hukom, yung susunod na set of senators will have the duty to continue it. Pangamba pa ng ilan kung madelay pa ang impeachment trial, baka may bansang makialam para mabago ang opinyon ng mga tao. If they can just capture a presidential that will change foreign policy, di ba? That is going to be a very good investment on them. Kung magpasok sila ng ganong kalaking pera, lalo na using social media and AI, and kaya nilang isway yung public opinion. Sara Duterte is known to be, as her father was, close to China. Natalakayan dahil isa sa mga parusa sa mga nahahatulang guilty ay habang buhay na ban sa pag-upo sa gobyerno, bukod sa pagkakatanggal sa pwesto. Kung may iba pang gustong habulin sa bise, pwedeng idaan yan sa ibang kaso. Pag once na na-convict na po siya sa impeachment, pwede naman pong kasuhan sa ombudsman. Bukod sa bise, may ibang politiko rin umano ang makikinabang sa delayed trial. Yung impeachment will also be a good opportunity for some people to become presidential. Diba? Sisikat sila. And maybe some of them want that to happen closer to the 2028 elections rather than now. Habang wala pang trial, ay tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel. Tutulungan sila ng binuong impeachment secretariat ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Powerful ang innovations na tampok natin tonight. Kabilang ang kuryenteng nagmumula sa dumi ng manok at lumot. Dinevelop yan ng mga grade 10 students. Tara, let's change the game! Green water algae o lumot. Dumi ng manok. At init ng araw. What do they have in common? Alam nyo bang nagpo-produce sila ng bioenergy na pwedeng maging alternative source of electricity? Kaya no electricity, no problem! Kasama sa mga alternatibong mapagkukunan ng kuryente, ang green water algae and poultry manure combo. Ginawa yung pangunahing component ng microbial fuel cell developed by a grade 10 student mula sa Quirino High School. Ang simpleng setup ng dalawang chamber, kaya raw makapagbigay ng aabot sa 2 voltahe ng kuryente. Sa isa pong chamber, doon po naiipon yung ating microorganisms na dala po ng ating organic matter. At meron po ditong isang anode electrode na kung saan po doon po dumadaloy ang ating protons papunta sa isang external wire. Iko-connect po ito sa isang multimeter para po ma-record yung voltage and current na na-produce po nito. And makakatulong po ito dahil since budget-friendly nga po and makakales pa po yung negative effects ng electricity sa ating environment. Energy generating din ang homemade solar cell charger na ito. Na-develop naman by a grade 10 student from San Juan City Science High School. Dual purpose po siya. Pwede po siyang i-charge through solar. Lahat po kasi ng nandyan na materials is recycled. Para makabuo nitong solar cell, ang kailangan natin itong calibrated wires. Ayan. Siya yung nakakabit dito sa ating boost converter dahil dyan dumadaloy yung enerhiya o energy
mula dito sa solar panel. Kahit prototype pa lang, napatunayan na nitong walang byproduct na masama sa kalikasan ang innovation. Yung boost converter po, siya din po yung nagko-control ng voltage na kailangan lang po ng appliances para na rin po makaiwas na masira po yung appliances na gusto po nating paandarin. Let's see how it works. So dito magsisimula yung proseso natin sa solar panel. Itong black na wire na to, ang tawag dito, regulator. Tapos ikakabit na natin itong ating homemade solar cell charger. Ngayon, mula rito, dadalo yung energy dyan at mapupunta siya dun sa baterya. Andyan yung baterya, dyan nakastore yan. Kapag gagamitin na natin siya, idadaan muna siya sa boost converter para ma-regulate natin, ma-modify natin yung kailangan lang na voltage na itong ating mga appliances. Tingnan natin kung mag-on itong electric fan. O, diba? Ganun-ganun lang. Gumana na siya. Dalawang game-changing innovation pagdating sa power generation. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Mga kapuso, maraming lugar ang nakaranas ng mas mataas sa karaniwang dami ng ulan ngayong Febrero. Sa datos ng Pag-asa mula February 1 hanggang kahapon, halos buong bansa ang nakapagtala ng above normal rainfall o maraming pag-ulan. Karamihan dito nasa Luzon at Visayas na pinaka-napuruhan ng epekto ng shear line. Magtutuloy-tuloyan sa pagpasok ng Marso bukas, kasabay pa rin ang pag-iral ng amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western at Eastern Visayas, pati sa malaking bahagi ng Mindanao. Halos ganito rin ang lagay ng panahon sa linggo pero kalat-kalat na lamang ang mga pag-ulan. Nananatili namang mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero ingat pa rin kung may lakad. Samantala, para sa mga bakasyonista ngayong weekend, narito ang forecast sa iba pang lugar kasama ang mga madalas pasyalan ng mga turista. Saan man ang inyong destinasyon, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan. Sa ngayon, wala namang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo. Sa taunang Ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation, hindi lang libreng pustiso ang layuning maibigay sa mga beneficiary. Hangad din nating maibalik ang kanilang tiwala sa sarili. At ngayon, handa na silang ipakita ang kanilang bagong ngiti. Isang ngiting puno ng pag-asa, saya at bagong simula. Sa tuwing may biyahe ang on-call driver na si Eric, lagi niyang hangad na maging ligtas at komportable ang kanyang mga pasahero. Ngunit gustuhin man daw sana niyang makipagkwentuhan sa kanila para sana maging mas magaan at masaya ang biyahe, nauunahan daw siya ng hiya. Wala na kasi siyang mga ngipin. Kaya sa umarap sa mga tao, siyempre wala akong pustiso na maganda yung tsura. Nakatakip yung bibig ko. Ang kwento ni Eric ay sumasalamin sa karanasan ng iba pa nating kababayan na nangangarap din na magkaroon ng pustiso. At yan ang binigyang katuparan ng Ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang CEU School of Dentistry ngayong Oral Health Month. 2 linggo matapos sa mailalim ng ating mga beneficiaries sa oral screening at impression setting, ibinigay na natin ang kanilang libreng pustiso. Ngayon, full of confidence na silang nakakangiti. Malaki po talaga ang epekto ng ipin sa ating pagkatao, lalo na sa ating tsura. Pag po walang ipin, syempre wala support, wala pong nagbibigay ng banat sa ating mga pisngi. We are happy with them because I know their lives will be changed. Napakaganda na 100 ang natulungan natin ngayong taon na ito dahil tamang-tama centennial celebration ng School of Dentistry ngayong taon na ito. So itong 100 na ito, simbolo ng 100 years ng School of Dentistry. Hangad namin na maraming oportunidad ang magbukas para sa inyo at makatulong ito sa pag-unlad ng inyong buhay. Maraming salamat sa Ngiting Kapuso sa libreng pustiso na ibinigay nila. Makatulong na po ito sa pagharap ko sa mga pasahero ko.
Sa mga nais mag-donate, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Puno ng tawa, saya at prizes ang month-long anniversary celebration ng Family Feud. Bueno mano sa Monday ang paglalaro ng host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Mahichika kay Aubrey Carampel. Bago pa ang inaabangang pagsisimula ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ng GMA at ABS-CBN, ang PBB hosts na sina Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Melay Cantiveros at Gabby Garcia, masusubukan muna ang galing sa pagsagot sa survey questions sa pinakamasayang kapuso game show na Family Feud na mapapanood sa Lunes. Actually, first time lang namin magsama-sama today. Na kompleto. Super excited. Lalong-lalo na it's our first time to be part of the show. Definitely, I'm so very excited. I just can't hide it. Siyempre, excited na rin daw sila sa magaganap na big reveal kung sino-sino nga ba ang mga celebrity na papasok sa bahay ni Kuya. Exciting, tsaka history itong gagawin ng PBB because it's the first collab ng ABS and GMA featuring our Sparkle artists and Star Magic artists. Kaya I'm so proud to be part of this collab. Even us, hindi namin alam kung sino yung papasok kasi last to know kami. Even on the launching day, dun kami na, siya pala yun. So pare-pareho tayo magugulat kung sino ba yung mga posibleng pumasok from GMA and from ABS. Actually, yun ang trivia. Kapag celebrity edition, ang nakalagay sa script namin ay first letter lang ng pangalan. Malalaman lang namin bago sumalang sa live yung buong pangalan. Si Melay naman may wishlist daw ng mga gusto niyang housemates. Meron akong listahan na galing dito sa Sparkle at galing din sa Star Magic, and dito parang kasama ka doon. So talagang excited na tayong lahat kung ano riot talaga to sa loob ng bahay ni Kuya. Ang Family Feud host na si Ding Dong Dantes, warm welcome naman ang ibinigay sa PBB hosts and housemates. Ito raw ang kanilang Buena Manong anniversary episode this March. Ang tema raw ng month-long anniversary celebration ay more tawa, more saya, at more premyo. Dahil bukod sa contestants, may chance ding manalo ang viewers at maging ang studio audience. Exciting din daw ang lineup of guests kabilang ang ilang sikat na comedians. Mula umpisa ng March hanggang dulo talagang we will use the whole month of March to honor the 3rd year anniversary of Family Feud. Dahil ito'y pasasalamat natin sa lahat ng mga sumuporta magmula day one. At masaya lang po kami, nakakapagbigay kami ng entertainment sa inyo gabi-gabi. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.